Breaking news mga banateros, mga kabiyaya. JG, back and again. Kasi eto nga, Iglesia ni Cristo ay susugurin daw. Or parang kung ano yung ginawa sa KOJC noon ay gagawin sa Iglesia. Hindi ko lang alam kung totoo tong balita na to, pero ito ay bali-balita pa lamang. Hindi ko rin alam kung anong dahilan bakit gagawin ito sa iglesia. Napaisip lang ako na hindi kaya dahil kay Marcoleta kaya gagawin ito sa iglesia. Dahil parang kamakailan lang may mga nababalitaan tayo na hindi mababaan ng warrant of arrest si Marcoleta dahil sa proteksyon or dahil natatakot sila sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Kahit naman din naman sino, matatakot ka. Kitang-kita naman natin yung mga nagdaang rally, 'di ba? Ang daming pumunta. Ang daming talagang kapag sinabi ng Iglesia na magtipon-tipon sila at may gagawin silang pag-uusap, dumadagsa talaga ang kanilang mga miyembro. At sa totoo nga lang, isa ang Iglesia ni Cristo sa mga relihiyon na maaaring magtuldok or tumuldok sa nangyayaring gusot dito sa ating gobyerno. No? So, baka yan din ang isa sa mga yan din ang isa sa mga dahilan bakit kung totoo man nasusugurin nila ang mga simbahan ng Iglesia ni Kristo. So, alam naman na natin, no? Pero ako, kung ako tatanungin, susugurin, babastusin nila, kagaya ng ginawa nila sa KOJC, na sinugod nila, binaboy nila yung kingdom. Para sa akin, sige, gawin nyo. Nang pagkaalaman. Hindi ko sinasabi to dahil gusto ko Gusto ko na kung ano yung ginawa sa KOJC gawin sa iglesia, hindi ganon. Disclaimer, nililinaw ko lang. Hindi ko gusto yun. Pero sinasabi ko kung sino man yung nagbabalak na walang yain ng Iglesia ni Cristo, sige, push nyo. Sige na. Para magkaalaman na. Yung mga Muslim, yung mga moske, baka dahil din kay Senator Robin Padilla dahil hindi sumusunod sa kagustuhan ng gobyerno, dahil hindi mahawakan sa leeg si Senator Robin, yung mga moske sugurin nyo rin. Sige, nang magkaalaman na kasi alam mo, sa totosin lang, kahit kami, napapagod na rin kami. Kasi kahit anong salita namin, kahit anong panawagan natin, hindi naman tayo pinapakinggan eh. 'Di ba? Ang malupit pa nga dito kung sino yung mga kawatan, sila yung naaapi kung tignan. Sila yung pinapalabas na aping-api. Samantalang tayo na nilalabanan lamang yung mga magnanakaw sa gobyerno, kadalasan tayo pa yung nakakasuhan. Kadalasan tayo pa yung nagmumukhang masama dito. Kaya sige, susugurin nyo, wawalang niya inyo Iglesia ni Cristo kasi hindi nyo kayang hawakan sa leeg. Sugurin nyo, gawin nyo na para matapos na to, para kung sakali talaga na ganyan ang gagawin nyo, para matapos na to, magkaalaman na. At malamang sa malamang, hindi hahayaan ng Iglesia ni Cristo na walang yain nyo sila. Hindi hahayaan ng Iglesia ni Cristo siguro yan. Alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo, ang mga kapatid nating mga Muslim, ang KOJC, yung mga relihiyon na yan, isa yan sa mga matatawag mong malalaking relihiyon dito sa bansang Pilipinas at mga respetado ng mga relihiyon dito sa bansang Pilipinas. At alam naman din natin na halos yung mga Katoliko ngayon, hindi ko naman nilalahat, kadalasan kumakampi. Tingnan nyo yun. Ilan yung mga paring bayaran dyan na nakatanggap na mali-maletang pera. Kung makikita nyo, puro pare ang mga kasamahan ng mga makakaliwa, ng mga dilawan na sumusuporta sa administrasyon, di ba? So, tatlong relihiyon na lang din talaga ang natin, pag-asa natin. KOJC,
Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo at mga kapatid nating mga Muslim. Kaya kung wawalang yain man ng administrasyon or kung sino man, dahil hindi nila kayang hawakan sa leeg yung tatlong relihiyon na yan, gawin nyo na. Sa tutusin, ginawa nyo na nga sa KOJC. At may posibilidad na gawin sa iba pang relihiyon. Ako sa inyo, gawin nyo na yan para magkaalaman. Tingnan lang natin kung hanggang saan talaga. Para ano na rin, para mapukaw na rin yung ng ibang relihiyon na tuldukan na itong nangyayaring gulo sa bansang Pilipinas. Riwang na po ang mga anti-Duterte. Dahil nga naman, hindi na si Cayetano ang Senate President ngayon, kundi si Gatchalian. Pero wag ka. Baka bigla kayong magulat. Baka biglang magsiiyakan kayo. Kasi dito sa nangyayari, may posibilidad na etong si Senator Chis Escudero na humahawak ngayon bilang, kung ano ba tawag doon, presiding officer ata dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi natin masasabing 100% na bumaliktad talaga yan si Senator Chis Escudero. May posibilidad na kaya niya kinuha to, kaya niya ginagawa to ngayon is para hindi mahawakan ng mga aso ni BBM na mga senador, yung mga aso ni BBM na mga senador dyan, hindi mahawakan itong about sa impeachment. So, napakahalaga din nitong nitong katungkulan ni Senator Chis Escudero. At dati rin kasi, nakita rin natin yan nung in-archive ng Senado, in-archive ng Korte, ang impeachment kay BP Sara. Nung mga una, medyo nagdududa tayo kay Senator Chis Escudero, di ba? At kung ano-ano pa nga pinagsasabi natin yan. Isa na ako dyan eh. Di ba? Nakita natin yung galawan ni Senator Chis Escudero parang talagang tutumbukin, talagang parang yayariin si BP Sara. Pero dahil nagutos ang Korte Suprema na i-archive ang impeachment, sinang-ayunan ni Senator Chis Escudero doon. Kaya nagalit si Ma'am Shitars. Hindi, tsaka doon kasi may kita nyo mga banateros, mga kabiyaya, na talagang tama naman yung ginawa ni Senator Chis Escudero. Kaya nga tinawag na kataas-taas ang hukuman, ang Korte Suprema, ang Supreme Court, kaya kailangan mo yan sundin. Number one, attorney pa or abogado pa etong si Senator Chis Escudero. So, ngayon, hindi muna tayo magre-react about kay Senator Chis kasi may posibilidad na baka yun nga talaga. Yun ang mangyayari na kaya pumayag na lumipat sa kabila dito sa mga BBM senators kung tawagin ng iba is para mahawakan to at para maisalba. Or para, kasi kahit labag sa batas, kapag nahawakan to ng mga tuta, ng mga aso ni BBM, etong impeachment na to, yari talaga si BP Sara Duterte. Pero kung nasa mabuting kamay ito at naaayon naman sa batas at talagang simulat sa pool, wala ka naman talagang makikitang mali or nilabag na batas etong kampo ni Vice President Sara Duterte para magkaroon siya or para i-push siya sa impeachment, 'di ba? Sa totoo mas deserve pa nga ni Marcos Jr. Putay na, ang dami nawawalang pera ngayon. Diba? Hindi na natin isa-isahin yan, ang dami na. Sobrang dami ng kawalangyaan na ginagawa ni Ferdinand Bongbong Marcos ngayon. Putangin ng hype na yan. Diba? So kung sino talaga yung may impeach, siya dapat. Hindi si BP Sara. Obvious naman eh. Diba? Sa Maharlika Funds, PhilHealth, GSIS, SSS. Diba? Lottery, sa marami. Hindi mo na nga halos mapagkasya sa utak mo yung mga kawalangyaan na ginagawa nila dito. Utang pa ng Pilipinas, nasa 8 trillion na ang itinaas, na isinisikip dating Pangulong Duterte, di ba? So, malay natin, wag muna tayo agad-agad. Kaya ako, nananahimik ako. So, although, yung pagbaliktad ni Senator Chis Escudero, hindi ako masyadong naapektuhan dahil umaasa pa rin ako na hindi siya magpapadala sa mga demonyo.
Hindi katulad ni Judas Villanueva. Sino ba? O ikaw kasi Kiko Barsaga, yung mga ano mo, yung mga ginagawa mo, oh. Judas is Lord. Kung tayo lang kawawa si Senator Villanueva, no? Eh wala eh. Penele mo yan dong, magtiis ka. Uy, wow. Wow na wow naman. Ping Lacson, ayaw na tinatawag na aso ni Bongbong Marcos Jr. Wow! So, ano si Senator Ping Lacson, ayaw niyang tinatawag na aso. So, aso equals Pinky. Aso plus Pinky equals doggy. Kaya dapat, ano na lang tawag dito, ang itawag natin kay Senator Ping Lacson ay si Doggy. Oo, si Doggy ang itawag na lang natin na wag ng aso, medyo ano nga naman pag Tagalog. Kasi ito sinabi niya, sabi ni Senator Ping Lacson, basahin natin ha. Lacson, hindi tinanggap ang tawag na aso sa kanya ni Cayetano. Ouch! Ayan ha. Ayaw tawagin, hindi daw parang nagalit etong si Doggy, Pinky. Pinky Doggy. Uy, pwede Pinky Doggy dito kay Senator Alan Peter Cayetano kasi nga tinawag siyang aso. Puwera biro, Senator Ping Lacson. Hinayo pa ka. Kung hindi ka ba namang sandamakmak na kupal, pinapamukha mo sa amin ngayon. Anong tingin mo sa amin? Tulongges? Hindi namin alam. Senator Ping Lacson, Senator Pampilo Ping Lacson, sa tingin mo hindi namin alam, hindi namin nakikita. Ikaw mismo nagpapamukha sa amin. Natuta ka ni Marcos Jr. Naaso ka ni Marcos Jr. Tapos ngayon magagalit ka pag tinawag kang aso. O bakit? Sige, baka mapanood mo, kakabulol-bulol na ako. Baka mapanood mo tong video ko at magtanong ka, anong dahilan ko at para tawagin or sabihan kita na tuta or aso ka or himudpwet ka sa puwet ni Marcos Jr. Bakit? Una-una ito. Hindi ka ganyan noon. Hindi ganyan ang Pampilo Ping Lacson na nakilala namin noon. Hindi ganyan. Isa ka sa mga tumutulig siya, kaya nga binansagang kang matang agile. Ikaw yung tigaungkat sa mga maanumaliyang mga nakawan sa gobyerno noon. 'Di ba? Pero never kitang binoto. Sorry. Never kitang binoto talaga. Pero ang ganda ng mga ginagawa mo noon. Nagulat kami na ngayon bigla kang ganyan. 'Di ba? Hindi pa dumadaan sa hearing. No, hindi mo pa naririnig ang komento or hindi mo pa nababasa, hindi mo pa naririnig yung about sa 18 Marines na may binubulgar sila kung sino yung mga kawatan dito sa bansang Pilipinas. Sinabihan mo agad sila na sinungaling. Marami pa. Senator Ping Lacson, marami kang ginagawa na pinamumukha mo sa amin na tuta, hawak ka sa liig ni Marcos Jr. Kaya kapag sinasabihan kang aso ka, kaya kung sinabihan ka na aso ni Senator Alan Peter Cayetano, putangin na huwag kang magalit. Deserve mo yan. Pinapakita mo sa amin eh. Hindi naman kami bulag, hindi naman kami bingi. May mga pandinig, may mata kami. Nakikita namin yun sa'yo. Ha? Kaya huwag ka nang maganyan ngayon, drama-drama na gagalit ka, tinatawag kang aso. Putay na, parehas kayo ni Soto. Parehas kayo ng Gatchalian Black. Lahat kayo. Putangin na nyo lahat. O yan na ha, nilahat ko na kayo. Tangin na kasi itong mga to. Makapiling akala mo sila yung aping-api. Ulul, kami ang aping-api dito. Kaming mga ordinaryong mga Pilipino. Tapos kung makaasta kayo yung aping-api. Kayo yung akala nyo kung sino kayo na parang kayo yung nawalan ng parang kayo yun nawalan ng mga pamilya na namatay sa baha, dahil sa gutom,
Dahil sa hirap ng bansa ngayon. Parang kayo yung dumanas nun ha. Parang kayo yung ano eh. Victim yarn. Utang yan to. High blood mo ko eh. O ngayon, tawagin ka naming Pinky Doggy. Wala kang pakialam dun. Pasahod ka namin eh. Kahit sabihan ka naming aso ka ni BBM, wala ka pa rin pakialam dun. Tanggapin mo yan. Public servant ka eh. Pinasok mo pagiging senador eh. 'Di ba? So, tanggapin mo lahat ng sinasabi sa'yo ng taong bayan. Hindi tanga ang mga tao para sabihan ka nila ng ganyan. Yung mga loyalista, yun ang tanga kasi nasa pangalan nila yun. Loyalistang tanga. Oh, pero kami, ng mga ordinaryong Pilipino at ikaw na senador na hinalal. Hindi ko na sabihin na nagtataka kami ba't ka nanalo. Pero ang punto namin dito, public servant ka, kahit anong sabihin ng taong bayan sa'yo, kahit ako na namura kita ngayon dahil kupal ka naman na talaga, huwag kang magalit. Pasahod ka namin eh. Pangalawa, 'di ba sabi mo para sa bayan kayo? So tanggapin mo kung ano yung opinion ng bayan sa'yo. Ganun yun ha. The Pinky Doggy. Aba. Cayetano versus the Tulfo Brothers. The Tulfo Basura Brothers. Ayop, magandang laban to. Ang tanong, papalag kaya ang Tulfo Brothers? Ayan ang tanong dyan. Alam niyo ito, sa totoo lang, kasi dati may ano talaga kami, may magkakaibigan. Sobrang dami namin na sumusuporta sa mga Tulfo. Kasi idol namin talaga yan eh. Idol ng buong pamilya namin yan. Isa sa mga pangalawang muka ng Duterte yan eh. Yung tapang, no? So, ibang-iba na sila ngayon. At ngayon, napagtatanto natin, sa totoosin lang, kung pagdudugtong-dugtongin nyo lahat, yung ugali ng yung karakas ng Tulfo sa mga ordinaryong Pilipino lang nagiging matapang. Bakit? Kung idudugtong-dugtong natin lahat, walang ni isang bigatin na tao ang kinalaban ng Tulfo. May natatandaan ba kayo? Halimbawa, congressman, halimbawa, senador. Simulat sa pool, walang binangga ang Tulfo Brothers na mga ganyan. Sabihin na natin, sige, businessman, kahit businessman, kalibel nila Atong Ang, hindi pala businessman si Atong Ang, no? kalibel ni Ramon Ang, yan, nila Rason, yan, ganyan, mga ganyang kayayaman. Nabalitaan nyo ba na may binanggang ganyang kalalaking tao ang Tulfo Brothers? Naalala ko lang, kung matatandaan nyo, nung binugbog si Mon Tulfo ni Raymark Santiago, ang daming kuda ng Tulfo Brothers nun. Kesyo, papatikimin daw ng ganito, ng ganyan, ng ganyan, ng ganon. Hanggang sa hindi sila nakabawi dun. Ngayon, bumabalik na naman sila. Bumabalik na naman yung kanilang, alam yun, yung puro salita na, ngayon ka to niyan, kukuwelyuhan ko kayo, aarestuhin ko kung sino magbihiring. Puta nang hanggang ngayon, walang nangyari. Ngayon, eto na, nagkakainitan na. Cayetano versus Tulfo Brothers. So, Rapi Tulfo and Erwin Tulfo. Yan kasi yung mahirap sa inyo. Eto, sa mga Tulfo Ang hirap kasi sa inyo, yung angas nyo, pang-ordinaryong Pilipino lang. Hindi kayo pumapalag sa mga matataas na tao. Putay na, hindi naman ata kayo tanga na hindi nyo maisip kung sino talaga yung mastermind sa bansang Pilipinas. Nakadaupang palad nyo na nga eh. Nakainuman nyo pa. 'Di ba? Tsaka ngayon palagan nyo si Cayetano. Tignan natin kung putay na lalamunin kayo ng buhay na magkapatid niyan. Labanan nyo. Baka mamaya puro na naman kayo dahilan nasasabihin nyo.
Ay hindi, tapos na kasi yung gulo. Payapa na, ayaw na namin ng gulo. Baka ganun lang marinig namin sa inyo ha. Labanan nyo si Cayetano. Puta na, yan ang gusto namin. Alam nyo kung bakit? Kapag nilabanan nyo si Cayetano, alam namin yan na hindi nyo kayang talunin si Cayetano. Puta na, lalamunin kayo ng buhay niya sa debate. Ngayon magdebate kayo, kumasa kayo kung talagang may mga bayag kayo ha. O baka mamaya kasuhan nyo ako kasi inahamon ko kayo. Hindi ko, wag ganon. Wag ganon. Ang punto dito, kung talagang matatapang kayo, lumabang kayo. Hindi yung putangin na matatapang kayo dun sa mga asawa nung kabit, sa mga asawa nung ganito. Wala naman yun eh. Tsaka ngayon ko napagtanto na kahit isa sa Tulfo Brothers, walang binanggang bigating tao. Sige nga, i-comment sa mga Tulfo natics dyan, sa mga nagmamahal kay Tulfo. I-comment nyo nga dyan sa baba kung sinong malaking tao ang binangga ng Tulfo Brothers. Baka sabihin nyo, si Raymark Santiago, putang ina, ulul. Ha? I-comment nyo dyan, meron bang mga mayor? Meron bang congressman na binangga talaga? Yung talagang katulad nung, alam mo yun, yung talagang masasabi mong sobrang tapang. Kasi puro simulat sa pool. Kung pagdudugtong-dugtongin mo ngayon, puro bunganga lang ang Tulfo Brothers eh. 'Di ba? Nung nakaraan, sabi niya, kukwelyohan niya daw si Marcoleta, sabi ni Erwin Tulfo. Puta na, sinagot siya ni Robin Padilla. Umurong ang bayag. Kinabukasan, nagsorry. Hanggang ganyan lang pala kayo mga magkakapatid. Sorry Sorry. Baka sabihin nyo, diba idol mo yan dati? Oo, idol ko sila. Dahil hindi ko pa nare-realize na hanggang sa mga ordinaryong Pilipino lang pala sila matatapang. Pero sa mga taong may impluwensya, makapangyarihan, laglag din ng kanilang mga bayag. Lawlaw din mga buntot nila. Diba? So ngayon, hinahamon kayo ni Cayetano, palagan nyo. Pag di nyo napalagan yan, tangina, bakla kayong magkapatid. So ngayon, alam nyo na, napagtanto nyo na, napagsiksik nyo na ba yan sa utak nyo, na kung bakit namin todo suportahan ng KOJC at lalong-lalo na, lalong-lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang ganda pa ng ngiti dyan ni Pastor. Bakit nga ba? No? Bakit sobra yung pagmamahal namin? Bakit sobra namin ipagtanggol sa Pastor? Kasi hindi siya katulad nila Joel Villanueva at ng mga BBM senators na hindi kayang panindigan yung kanilang prinsipyo. Konting kibot lang, takot na agad sila, bumabaliktad na. Pinagkakalulo na agad tayo. Ganyan ko mailalarawan bakit hanggang ngayon sinusuportahan namin ng KOJC at ang SMNI. No? Tignan nyo ginawa kay Pastor. Ginulo ang KOJC, binaboy, winalangya sa pamamagitan ni Torre na utos ni Marcos Jr. yon. Posible, alangan naman si Abalos lang magutos nung kalokohan yun. 'Di ba? Anong ginawa kay Pastor? Sinampahan ng gawa-gawang mga kaso na hanggang ngayon wala silang maipakitang ebidensya. Sinampahan ng mga kasong matagal ng binasura. 'Di ba? Pero para lang ang napakasimple lang ng gagawin ni Pastor. Sa totoo napakasimple. Bitawan niya ang mga Duterte, suportahan niya kung ano ang kagustuhan ng administrasyong Marcos. Yun lang. Magiging payapa na, wala na. Hindi sila papakialaman ng administrasyon. Yung SMNI hindi mawawalan ng prangkisa. Ganon. So ngayon, dati, dati pinagtatawanan nyo kami. Sinusuportahan nyo yung mga yan. Dati tinatawanan kami ng ilang mga senador dyan, ilang mga politiko na sinasabi namin noon na kung ano yung ginawa sa KOJC, pwedeng gawin sa inyo, sa ating lahat. So ngayon nangyari na kay Bato, Marcoleta, sa Kalakiko Barsaga, Libiste, Pangulong Duterte, BP Sara Duterte, sa mga vloggers, kay Banat Bay,
no? Yung mga panggigipit, lahat ginagawa na sa pangkalahatan dahil kapag ikaw naramdaman nilang hindi ka sumusunod sa kagustuhan ng Administrasyong Marcos, yari ka. So ngayon may bali-balita pa na kung ano yung ginawa sa kayo JC gagawin din sa Iglesia ni Cristo dahil si Bato de la Rosa daw ay nagtatago sa mga ari-arian ng iglesia, sa mga simbahan daw ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? So ngayon, maliwanag na sa inyong lahat na kung bakit hindi namin binibitawan at mas minahal pa namin si Pastor Apollo Kibuloy at ang KOJC is dahil sa ganyan. Bibihira yan. Bibihira niya iyang ganyang tapang. Puta na, ang daming gumipit sa'yo, ang daming umudyok sa'yo na bitawan mo mga Duterte. Magiging, payapa ang pamumuhay mo. Masasalba ka sa lahat ng Sang-ayunan mo lang ang pangungurap na ginagawa namin. Hindi ka namin papakialaman. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Baliktad ka lang. Sang-ayunan mo lang yung korupsyon. Manahimik ka lang. Hindi ka lang magsasalita. Simulat sa pool, 'di ba? Simulat sa pool na umupo si Marcos Jr. at sa tutusin, tinulungan pa nga ni Pastor yan 'di ba? Ang daming tinulong ni Pastor diyan. Kung may utang na loob si Marcos Jr. kay Chavit Singson, mas malaki ang utang na loob ni Marcos Jr. kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang totoo dyan. Diba? Pero anong ginawa niya, diba? Nung napapansin ni Pastor na iba na yung galawan ng Administrasyong Marcos, sinita niya. Pagkasita niya, ayan na. Winarningan na siya at ano-ano na yung kino-offer sa kanya. Pero dahil nga matigas si Pastor at may prinsipyo, hindi kagaya ng ibang mga senador dyan na kinasuhan lang ng plunder, ayun, nagsibaliktaran. Tignan nyo si Pastor. Kahit sobrang nagtitiis siya ngayon. Sobrang hirap ng dinadanas niya ngayon pero diba? At least hindi niya binenta yung prinsipyo niya. Hindi niya binenta yung dignidad niya. Nananatili pa rin siya kung ano yung pinaglalaban niya ngayon. So ngayon, maliwanag na sa inyo kung bakit minahal at sinusuportahan namin ang KOJC at si Pastor Apollo Kibuloy. Gets nyo na ngayon, no? Technically and substantially, kasi the Philippines is not anymore a party of the Rome Statute. We're not a party to it. So, ibig sabihin, ang nag-withdraw tayo even during the time of PRRD kay President Duterte pa. So, ang issuance ng ICC warrant of arrest ni Putin, actually ni President Putin, actually nangyari 'yon. Wala na tayo sa ICC. We're not anymore part of the ICC because we're not anymore a party to the Rome Statute. So, in a way, wala tayong obligasyon na mag-implement or sundin ang mga directives from the ICC or wala tayong obligasyon kasi we are not anymore part of the ICC or of the Rome Statute. So, ang hindi siya sakop ng jurisdiction na ng ICC, well, in a way, tayo ang Pilipinas, talaga dapat ganon, wala na. So, yung pag-invite ni I think aware BBM administration at of course I think the DFAs the heads of the DFA mga kung nandiyan sa DFA na they can invite Putin to go to the Philippines because even if Putin has an ICC warrant of arrest, the Philippines always have a choice not to even implement that kasi nga wala naman tayong talagang obligasyon na sa ICC kasi hindi na tayo part ng ICC. So, kahit sabihin pa ng ICC, halimbawa na pumunta si Putin sa Pilipinas na, arrestin nyo na, hindi na kasi wala tayong obligation. We're not anymore a member state of the ICC or party to the Rome Statute. So, ganun ang sitwasyon. So, kaya si BBM, sinabi niya na, please come to the Philippines to attend the East Asia Summit. Kasi alam niya yun eh. Ngunit, ang problema ni BBM, alam naman pala niya na hindi na tayo party to the ICC at saka wala na tayong obligasyon sa ICC. Yet, when you talk about PRRD, pina-aresto niya at nag-cooperate siya sa ICC. Naman patawan tayo ng sanctions ng US dahil nakipag-usap tayo sa Russians. Tingin mo, Prof. That is another question.
Kanina ang tanong ni Admar is China. Right now naman, ang tanong ni MJ, United States, which is also another challenge for the administration of BBM kasi tayo naman, mas mahirap-hirap ito kasi ang nangyayari sa Ukraine is it is really like ang Ukraine is backed up by the United States and the European Western Europe, tapos ang kalaban nila is ang Russia, tapos tayo we are a military ally through the MDT, Mutual Defense Treaty of the United States. So in a way, challenging din yung position natin kasi baka naman mainis sa atin yung United States dahil nga we're trying to get closer to Russia. Well, it really depends on BBM again. Kaya nga sinasabi natin lagi at lagi ko rin sinasabi sa lahat ng interview ko, dito nagmamatter ang tinatawag mong independent foreign policy, that you're a friend to all, an enemy to none. Pag independent ang foreign policy mo at hindi tied up to one major power like the United States or any major power, madali ang maneuvering at madaling magkaroon ka ng close relationship with, let us say, Russia, when in fact Russia is kind of a perceived adversary of the United States. So hindi ka mahirapan. Pero kasi ngayon, ang challenge ng BBM administration is that foreign policy is not necessarily independent, and really, to be very straightforward about it, it's very leaning to the United States. So ito yung challenge kasi in a way, ang US would not want its ally to be very close to its perceived adversary. And the perceived adversary really of the United States is unang-una is China, and the other one is Russia. Yan talaga ang totoo pagdating sa geopolitics. So right now, ang challenge kay BBM bilang architect of foreign policy is paano niya i-handle ito na hindi magre-react ang US until the US will not say na, tama na yung relationship na yan with Russia. Hindi yan, wag ganyan. Or, kaya nga nagkakaroon tayo ng gitgitan with China is precisely the United States also is influencing our foreign policy and using the South China Sea. So, ang hirap ng sitwasyon na yan, well, it's up to BBM, paano niya i-handle yan at ang administration niya. Pero at the end of the day, yun ang sinasabi ko lagi. The Philippines being a small country, hindi naman tayo mayaman, hindi tayo ganun kalakas as a country, kadami nating problema. Ang best position really for us para ang mga sitwasyon na ganito ay maiwasan mo at makaka-maneuver ka is to have an independent foreign policy, neutral ang position mo, equidistant to all major powers para you can maneuver and you can have closer and deeper relationship with any major powers na kahit sila ay hindi magkakaibigan, basta sila lahat ay kaibigan natin. Dapat ganun talaga ang Pilipinas para hindi ka nahirapan at hindi ka parang nakakalanganin ang posisyon mo. So, yun yung tingin ko. Opo, ma'am. Meron pong standing arrest warrant, no? Si President Putin sa ICC. Tapos, inimbitahan ni PBBM si Putin by November, pumunta raw ng Pilipinas para dumalo sa isa pong summit bilang the Philippines is the ASEAN chairman. Si former President Duterte nakulong ngayon sa ICC sa ilalim ng termino ni President BBM. Anong basa mo doon, ma'am? Yan ang kailangan. Well, una, technically, the Philippines, not only technically and substantially kasi, the Philippines is not anymore a party of the Rome Statute. We're not a party to it. So, ibig sabihin, ang nag-withdraw tayo even during the time of PRRD kay President Duterte pa. So, ang issuance ng ICC warrant of arrest ni Putin, actually, ni President Putin, actually nangyari yon, wala na tayo sa ICC. We're not anymore part of the ICC because we're not anymore a party to the Rome Statute. So, in a way, wala tayong obligasyon na mag-implement or sundin ang mga directives from the ICC, or wala tayong obligasyon kasi we are not anymore part of the ICC or of the Rome Statute. So, ang hindi siya sakop ng jurisdiction na ng ICC. Well, in a way, tayo ang Pilipinas, talaga dapat ganon, wala na. So,
yung pag-invite ni I think aware BBM administration at of course I think the DFAs the heads of the DFA mga kung nandiyan sa DFA na they can invite Putin to go to the Philippines because even if Putin has an ICC warrant of arrest, the Philippines always have a choice not to even implement that kasi nga wala naman tayong talagang obligasyon na sa ICC kasi hindi na tayo part ng ICC. So kahit sabihin pa ng ICC, halimbawa na pumunta si Putin sa Pilipinas na, arrestin nyo na, hindi na kasi wala tayong obligation. We're not anymore a member state of the ICC or party to the Rome Statute. So, ganun ang sitwasyon. So, kaya si BBM, sinabi niya na, please come to the Philippines to attend the East Asia Summit. Kasi alam niya yun eh. Ngunit, ang problema ni BBM, alam naman pala niya na hindi na tayo party to the ICC. At saka, wala na tayong obligasyon sa ICC. Yet, when you talk about PRRD, pinaaresto niya at nag-cooperate siya sa ICC. That is really the problem. Ito yung problema ni BBM eh. Yun ang tinatawag ng selective na cooperation with the ICC. Kasi dahil adversary nga, dahil political enemy or quote-unquote CPRRD ng current administration, especially ng mga Marcoses on the part of BBM, nag-cooperate siya. And not only that, kasi andyan din si Bato, si Senator Bato, nagko-cooperate din ang gobyerno natin, kahit wala na naman tayong obligasyon sa ICC, and we are not anymore a member of the ICC, pero nagko-cooperate pa rin sila para i-implement ang warrant of arrest ni Senator Bato. Diba? So, ibig sabihin, tawag nito, may dual, may duplicity ang positioning ng BBM administration when we talk about the ICC. Ito yung problema eh. Kasi duplicity yan ang tawag eh. Kasi dahil political adversary niya, political enemies niya, ang mga ito, ang Duterte camp, and especially those politician allied ng Duterte at si PRRD, nakipag-cooperate. Pero in-invite niya si Putin kasi technically and substantially alam niya na, kapag pumunta si Putin sa Pilipinas, even may ICC standing warrant, pwedeng sabihin kasi ng gobyerno ng Pilipinas na, wala kaming pakialam dyan kasi we're not anymore party to the ICC at hindi kami susunod dyan. And at the same time kasi, pag in-invite mo ang isang presidente, lalo na ang tulad ni President Putin, of course, you have to assure na ang security ng presidente na yan, ni Putin, will be very, established at secured yan paglapag sa Pilipinas. At wala man. Or else, magkakaproblema tayo sa Russia. And definitely, Russia will not, Russia is a strong country. It's a powerful country, especially when it comes to military. I don't think the BBM administration would even dare to do anything related to that ICC arrest warrant against President Putin. I don't think so. So, I think alam ni BBM at ng administration niya yung mga pros and cons and at the same time yung technicalities at substantial na aspect ng tinatawag ng ICC standing warrant of arrest kay President Putin at saka yung ating pagiging hindi na actually part of the ICC. So, walang jurisdiction ang ICC sa atin at wala tayong obligasyon sa ICC. So, ganun ang niyan. Ano yung dynamics yan at saka yung tingin ko dyan. Opo. Ma'am, bago lang po si Partner Admar, do you think yung invitation niya kay President Putin strategic o impulsive? Biglaan lang, naisip lang. Sige, punta ka sa amin. Punta ka sa amin without thinking the repercussions kasi may mga nagsasabi na kung pumunta daw dito ang presidente ng Russia at walang ginawang aksyon ng ICC at hindi siya naaresto, meron dong tinatawag na non-equal implementation of the law. Kasi nga, si PRD dinala sa ICC, ngayon itong may standing arrest warrant, pumunta ng Pilipinas kung saan naaresto ang dating Pangulo at dinala sa the Netherlands, hindi rin magawa. Anong tingin mo, ma'am? Impulsive invitation or strategic? I think it's I don't think it's impulsive and I don't think also it's strategic. I think it's more diplomatic and a protocol. Protocol yan. Kasi when you talk about the East Asia Summit, the Philippines is the chair of ASEAN. And during sa time na yan, sa November, in the same manner na nangyayari yan, kasi tayo yung host, tayo ang chair. So sa November, magkakaroon ng ganong summit. Of course, the Philippines is the host. So, ang ASEAN kasi, hindi lang naman kasi, sa East Asia Summit, hindi lang naman
ASEAN ang pupunta, ASEAN member states ang a-attend or yung leaders ng ASEAN member states ang a-attend. Ang tinatawag ng major partners ng ASEAN, and that includes Russia, is also usually it's a tradition and it's always the case na ini-invite ng host country ng ASEAN na pumunta para sa East Asia Summit and I think other related summits and meetings. It's really the case. So, lagi yan. Even Malaysia last year is the same. So, ngayon, well, it's a protocol and at the same time, it's a diplomatic gesture of inviting the Russian president to attend the East Asia Summit. Kaya nga very clear, very specific ang sabi ni BBM, diba? East Asia Summit. Because really, you need to invite the major partners and Russia is one. Kasama dyan ang China, the United States, and even other countries na tinatawag nating major powers. So even India, I think if they want to invite, they can. So ganun yun. Pero so hindi ko siya masasabing impulse kasi definitely si BBM ay briefed ng mga tao niya sa paligid niya and actually of course I think by the DFA or even by the secretary of the DFA, and I think hindi rin siya strategic in many ways, but I think it's more a diplomatic gesture sa akin. Now, as to the consequences of that invitation, kung mag-a-attend nga ba at pupunta nga ba si President Putin sa Pilipinas sa November, yan ay ating makikita at yan ang titignan natin kung mayroon nga ba. Kasi, well, I think, ang bola kasi dyan, when you talk about this ICC arrest warrant, it's always on the host country. Like for example, President Putin went to Indonesia. Wala, di ba? Kasi ang Indonesian government before, sinabi lang nila, well, hindi namin ino-honor yung ICC warrant of arrest against President Putin. So, President Putin can fly. Well, it depends on the Philippines at the moment kung anong gagawin ni BBM. Pero, ang mahirap lang kay BBM, when you talk about optics internationally, it's like the international community will question that na okay, hindi ka nagko-cooperate when you talk about President Putin kasi invited guest mo, pero ang sarili mong former president ng bansa mo, pina-aresto mo at nag-cooperate ka sa ICC dahil kalaban mo sa politika. At ngayon, may isa pang senator na ipapa-aresto mo rin dahil may ICC punong warrant of arrest na kalaban mo rin sa politika. So, yun ang hindi maganda. Kasi parang na siya yun nga, hindi pantay ang pag-i-implement mo ng cooperation mo with the ICC. May selectivity. And just because domestically kalaban mo si PRRD sa politika and at the same time si Senator Bato, and probably the next one would be Bongo. Oh, yun yung mahirap kasi the international community will look at it. And even I think President Putin and the rest of the Russians, they know this very well. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.